Hello mga kasimari, it's me your girl, Chef Paula. Yes, it's my first time ever cooking vlog na gagawin ko, so medyo kinakabahan ako and pasensya na kung tingin hindi masyadong perfect ang ating vlog. So naisipan ko nga magluto ng minantamis na saging na saba since nung nakaraan pa talaga ako nag-crave. Although hindi ko naman talaga siya paborito, pero ganoon naman talaga no, may mga biglaang cravings talaga tayo. And since mag-isa lang ako mga kusimari, so naisipan ko na 5 lang na peraso ng saging yung lulutuin ko. So hindi pa siya talaga mga hinog. Yung iba talaga is hilaw pa. Hinaluan ko lang ng 2 hinog para kahit papano is natural pa rin po yung pagiging matamis ng minatamisan natin. And dahil lagyan naman natin ng sugar, so don't worry, may flavor pa rin talaga or may lasa pa rin talaga. So habang nagbabalat ako mga kusimari ng saging, nilagyan ko na din ng water yung lalagyan para kahit papano hindi mangitim yung saging natin. And after hugasan, dinediretso ko na din siya sa pagcha-chop. Mapapansin nyo na yung pagcha-chop na yung mga chop na maliit, yung mga saging na yun is medyo hilaw pa, and yung malalaking chop, sila yung mga saging na medyo hinog na. After ma-chop and mahugasan mga mare, magpapakulo na tayo ng tubig. And after, habang kumukulo yung tubig, lalagyan natin yung mga saging na saba. Mag-wait lang tayo ng mga 5 to 8 minutes. Dito ko nga lang siya mga kusimari niluto sa aking electric pot na na-order ko lang online. Yes, ganito yung itsura niya after 5 minutes na nagpapakulo. And hahaluin lang natin siya. After 3 minutes, babuksan ulit natin para maglagay or magdagdag ng sugar. And ito na nga yung itsura ng mga kusimari after few minutes ng pagpapakulo, and tingnan nyo naman malapit na siya maluto. Kaya nilagyan ko na ng 2 kutsarang brown sugar. 2 kutsara lang po kasi po ayaw ko na masyadong matamis. And aside from that, nilagyan ko din naman kasi siya or hinaluan ko siya ng 2 hinog na saging. So meron na siya talagang tamis. Dagdagan lang natin ng 2 pa. And hintayin lang natin na medyo ma-absorb ng saging yung asukal na nilagay natin. Nagdagdag din pala ako mga kusimari ng 1 pinch of salt para kahit papano mas lumasa yung asukal na nilagay natin. And after that, papakulin lang natin siya ng mga 2 minutes. And after 2 minutes, titingnan natin kung okay na siya. So after 2 minutes mga kusimare, nag-reduce na nga yung tubig, and as you can see, nagiging maayos na yung consistency ng tubig, nagiging malapot na, na-absorb na ng saging yung nilagay natin na asukal. Advice ko lang mga kusimare, kung magluluto kayo ng minatamis, make sure na yung lulutuin nyo is yung hinog na talagang saging, para kahit papano madali na lang siyang pakuluan and ma-absorb yung honey or yung sugar na ilalagay nyo. So after a few minutes, okay na to. Kapag okay na yung consistency, kapag ganito na yung consistency, din luto na to. So hintayin lang natin lumamig and kakain na tayo. Sa wakas mga kusimari, luto na. Kain na tayo.